our Bible, Buksan po, Psalms, buksan po natin ating mga Biblia sa mga awit po. Psalms 20, awit 20, Mga awit po, Kapitulo 20. awit 20 from verse 1 to verse 5. Mga awit po, Kapitulo 20, magmula versikulo 1 hanggang 5. Okay, babasahin ko po. Ang Panginoon ay sumasagot sa iyo sa araw ng kaguluhan. Ang pangalan ng Diyos ni Jacob ang magtataas sa iyo. Naway saklolohan ka niya mula sa santuaryo at alalayan ka mula sa Zion. Maalala nawa niya ang lahat mong mga handog, ang tanggapin niya ang iyong mga handog na sinusunog. Naway ang nais ng iyong puso ay paggalog niya sa iyo at tuparin ang lahat ng mga panukala mo. Kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Okay. Our Lord gave us another chance to live for the glory of God in this year, 2024. Kaya yung Panginoon po natin, nagbigay po ng panibagong pagkakataon o biyaya para po mabuhay para sa taon ng 2024. I believe all of our brothers and sisters already made the New Year's resolution through the last New Year retreat. Kaya ako po yung maasa na lahat po ng mga brothers and sisters dito ay gumawa na po ng New Year's resolution mula po nung nakaraang New Year's retreat. And yeah, we should give thanks to the Lord who gave us this precious opportunity to live for the glory of God another year in this the 2024. Kaya dapat po natin pasalamatan yung Diyos sa pagbibigay sa atin ng panibagong oportunidad para po mabuhay sa taon ng 2024. As much as we are close to the second coming of our Lord Jesus Christ, we should be ready to stand before the Lord. Kaya kung paano masigit po tayo napapalapit sa muling pagdating po ni Jesucristo, kailangan po natin din masigit po na maging handa. That's why we should not waste our precious time in order to not be shameful when we stand before the Lord. Kaya nga hindi po dapat natin sayangin yung ating oras para kapag tayo tumayo sa harapan ng Diyos ay wala po tayong anumang kahihiyan. So, as we already set up the slogan in this year, 2024, the imitate Christ, right? So, we also should accomplish the maturity of our Christian life as a truly born-again Christian. Kaya kung paano itinakda po natin yung ating slogan ngayong 2024 na ating pong tularan si Kristo, kailangan din natin may sakatuparan sa ating bubuhay Kristyano, yung pagiging malago. And also, we should remember, since we get salvation until we stand before the Lord, the spiritual war will be continued. Kaya dapat po nating palagi maalala hanggang sa tumayo tayo sa harapan ng Diyos, yung spiritual po na pakikipaglaban ay patuloy pa din po. Yeah, we should not forget why our Lord saved us first among the people. At di po dapat natin makalimutan kung bakit ba tayo yung unang iniligtas ng Panginoon mula po sa maraming tao. Yeah, through this awit 20 that we are going to think about. Kaya mula po dito sa awit Kapitulo 20, ito po yung ating pag-iisipan. If I explain the background of this awit 20, actually this is the Psalms before the battle with the Aram and Ammon, because they are allied and then they are going to fight with Israel. Kaya bago ko po ipaliwanag po sa inyo, akin muna yung babanggitin yung background po nito. Ito pong awit na ito po yung bago po sila makipaglaban sa mga Aram at Ammon, kaya po sila po ay mga nabubuhay pa. Yes. Before David conquered the allied country, the Aram and Ammon, first, maybe he prayed to God, and also in order to encourage the Israelite, he recorded these psalms. Kaya ito pong mga kampi niyan, ito pong Aram sa Ammon po, bago po sila makipaglaban, tingin ko po si David ay nanalangin muna para po hikayatin po yung mga Israelita. Although God promised the land, that's the promised land, but in order to get the promised land, they also need to fight with the enemies. Ito po, kahit ipinangako po ng Diyos sa kanila yung lupain, pero bago po nila makuha yung pangako po lupain, kailangan po rin po nilang makipagdigmaan. Yeah, as you know well, Israelite, they had a slavery life in Egypt for 400 years.
Kaya kagaya po ninyong po nalaman, yung mga Israelita po, sila po ay naging alipin doon po sa Ehipto sa loob ng 400 taon. And they also had 40 years in wilderness. At hindi sila rin po ay nabuhay po sa ilang ng 40 taon. After they finished these 40 years, when they entered the land of Canaan, but we should remember it was not given without any effort or without any difficulties. Kaya bago po sila pumasok po sa Kanaan, dapat po nating malaman na bago po ito ibigay sa kanila, ito po ay kinakailangan nila pagsumikap at may mga kahirapan. God commanded the Israelite, Joshua and the Israelite, they should conquer in order to get the promised land. Kaya ang inutos po ng Diyos kay Josue at sa mga Israelita na kailangan pa nilang sakupin, ito po ay pinakakong lupain ng Diyos. Okay, let's open our Bible. Joshua chapter 1, verse Kaya- 3. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Josue Kapitulo 1, versikulo 3. Joshua chapter 1, verse 3. Josue po, Kapitulo 1, versikulo 3. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moises. Every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you, as I said to Moses. Yes, God promised the Moses and the Israelite this promised land, but they should tread down and they should conquer this land. Kaya dito po, bawat dakong tuntungan talampakan ninyong paa ay naibigay ko na sa inyo, gaya ng sinabi ko kay Moses. Opo, ipinangako na po sa kanila po ito ng Diyos na kailangan po nila itong tungtungin at kailangan po nila sakupin ito pong lupain na ito. In our Christian life, it is also same, right? It was 2022. I think that was the slogan. Yeah, enlarge the territory of the gospel. Kaya gagaya din po sa ating pong buhay Krisyano, gaya po kumaalala natin noong taon 2022, meron po tayong slogan sa ating Year's Retreat na ating palawakin po yung teritoryo ng Ebanghelyo. Yeah, as you know well, even the territory of the gospel will not be enlarged without any difficulties or without any effort. Kaya kagaya po ng alam po natin, hindi po natin magagawang mapalawak po yung teritoryo ng Ebanghelyo nang walang anumang kahirapan o anumang pagsusumikap. Yeah, in order to get the territory of the gospel, we also need to battle with the enemies, with this world, and also Satan's. Kaya para po ating masako po itong mga teritoryo na ito, kailangan po nating kalabanin yung ating mga kaway, ito pong mundo at si Satanas. So, when you think about this awit 20, Psalms 20, also we need to think about our spiritual war in our Christian life. Kaya kung ating pag-iisipan ito pong mga awit, Kapitulo 20, kailangan din natin pag-isipan ating spiritual na paglaban sa ating pong personal na buhay. Yeah, first, let's think about what's the reason why God saved Israel. Kaya una po natin pag-isipan, ano ba yung dahilan bakit po iniligtas ng Diyos ito pong mga Israelita? There are several reasons. The first, we should know God called Israel as His children. Kaya marami pong dahilan, pero una po natin kailangan malaman, yung Diyos po, tinawag niya po yung bansang Israel bilang kanyang mga anak. Yeah, God called Israel from the Egypt in order to make the Israelite to His own people, His own children. Kaya mula po doon sa Ehipto, tinawag po ng Diyos sa mga Israelita para maging kanyang sariling anak. Yeah. So Exodus chapter 4, verse 22 says, Israel is my son and my firstborn. Kaya po sa Exodo po, Kapitulo 4, versikulo 22, sabi po dito ng Biblia, iyong sasabihin sa paraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ang aking panganay na anak. Yeah, Israel is my son. Kaya- So Israel is the God's children. Kaya yung Israel po ang aking panganay na anak, kaya yung mga Israelita po, sila po yung anak ng Diyos. Yeah, we know Israel is the special chosen people. Kaya alam po natin, di ba, talagang special po yung mga Israelita. And also, there is another reason God called Israel from the Egypt in order to dwell in the middle of the Israelites. At alam po natin isa pa pong dahilan kung bakit po sila pinili po ng Diyos. Ito po yung para manahan po yung Diyos sa gitna ng mga Israelita. Okay, let's open our Bible. Leviticus chapter 26. Tingnan po natin sa ating po mga Biblia, Levitico, Kapitulo 26.
Leviticus chapter 26, verse 12. Levitico po, Kapitulo 26, versikulo 12. Okay, chapter 26, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. At ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Yeah, here God clearly said to the Israelite, I walk among you and be your God, and you shall be my people. Kaya ito po yung sinabi ng Diyos sa gitna ng mga Israelita, ako'y laging lalakad sa gitna ninyo, ako'y magiging inyong Diyos, at kayo'y magiging aking bayan. Yes, nowadays it is also same. We should remember why God called us from this world. Kaya ngayon din po sa panahon natin ngayon, kagaya po nito, dapat po nating malaman ano ba yung dahilan kung bakit po tayo tinawag ng Yeah, Diyos. God wanted to dwell in the middle of us. Kasi gusto po ng Diyos na manahan sa gitna po natin. So, as a truly born-again Christian, we should not forget the importance of church, because church is the gathering of the truly born-again Christian. Kaya bilang mga tunay na born-again Christian, kailangan po nating malaman kung ano po ba yung kahalagan ng Diyos, ng church. Kasi dito po sa church, dito po nagtitipon yung mga banal. Yeah, as you know well, church is the body of Christ, and Jesus Christ is the head of the church. Kaya kagaya po ng ating nalaman, ito pong church, ito po yung katawan ni Kristo, at si Kristo po yung ating ulo. Yeah, you may remember according to the John chapter 15, yeah, abide in me and I in you. Kaya kagaya po ng alam po natin sa 1 po, Kapitulo 15, manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. I think there might be also some newly born again, the brothers and sisters here in the Ortigas Church. Kaya maaari po, mayroon din po mga bagong born-again Christian dito po sa Ortigas Church na mga kapatid. Since we get salvation, we should remember what our Lord commanded us. Kaya mamulaan tayo naligtas, kailangan po natin lagi maalala, ano ba yung inuutos sa atin ng Diyos? Abide in me and I in you. Manatili kayo sa akin at ako'y sa inyo. Yeah. For example, the born-again Christian will be like the branch. Kaya So if the branch, the cut off from the tree, it will be dried, and then it will be withered, and it will be useless. Kaya kagaya po nito, tayo po mga born-again Christian ay gaya po ng mga sanga na nakabit sa puno. Kapag ito po ay naputol, ito po ay matutuyo, malalanta, at mawawalan po ng gana. That's why, after we get salvation, we must abide in the true church. So we can also have a very close fellowship with the Lord. Kaya kailangan po natin malaman, pagkatapos natin maligtas, kailangan po natin manatili sa tunay na church para tayo magkaroon malapit na fellowship sa Diyos. And also, when we abide in the church, we can serve the Lord properly as a truly born-again Christian. At gayon din kapag tayo nasa church, tayo po yung makagawa makapaglingkod po sa Diyos ng hayagan. Because when we abide in the church, we can have a good fellowship with the Lord. Kasi kung tayo po yung mananatili sa church, tayo po yung magkakaroon ng magandang fellowship o pakikisama sa Diyos. And there is also one more important reason why God called the Israelite from the Egypt. At meron pa pong isang mahalagang rason kung bakit po tinawag ng Diyos si mga Israelita mula sa Ehipto. Okay, let's open our Bible, Exodus chapter 12. Tingnan po natin sa ating mga Biblia, Exodo, Kapitulo 12. Exodus chapter 12, verse 41. Exodo po, Kapitulo 12, versikulo 41. Okay, verse 41, babasahin ko po. Sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Yeah, if you read this verse, and it came to pass the end of the 430 years, on that very same day, it came to pass that all the armies of the Lord went out from the land of Egypt. So Bible says, Israel is the armies of the Lord. Yeah, God called Israel as the armies of the Lord. Kaya kung babasahin po natin dito, sa katapusan ng 430 taon, ng araw ding iyon, ang lahat ng mga hukbo ng Panginoon ay umalis sa lupain ng Ehipto. Dito po, sinasabi po ng Panginoon na hukbo ng Panginoon. Kaya tinawag po ng Diyos si mga Israelita bilang kanyang mga hukbo o mandirigma. So nowadays, it is also same. God called us in order to make His armies or His soldiers. Kaya kagaya rin po sa panahon natin ngayon, ito po ay kagaya lamang na tayo po ay tinawag ng Diyos bilang kanyang maging mga sundalo. Why God need the armies or soldiers? Bakit ba kailangan ng Diyos sa mga sundalo o hukbo? Because there will be the spiritual war in this world. Kasi magkakaroon po ng spiritual na pakikipaglaban dito po sa mundo. Yeah, God saved us first and then called us as a Christian soldiers
for the spiritual war Kaya with tayo, the Satan. kaya tayo po ay unang tinawag po ng Diyos para maging kanyang mga sundalo o hukbo para labanan po si Satanas. So, in order to fight with the Satan, we should not forget what is our the identity as a truly born-again Christian. Kaya para po labanan po si Satanas, kailangan po natin hindi makalimutan ano ba yung ating tunay na pagkatao bilang isang mga born-again Christian. Although we are living in this world, we don't belong to this world. Kaya kahit tayo nabubuhay dito sa mundo, tayo po hindi kabilang sa mundong ito. And also, we should remember we belong to the Lord. At kailangan po nating malaman na tayo po ay sa Panginoon. Okay, let's open our Bible, Isaiah chapter 11. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Isaías po, Kapitulo 11. Isaiah chapter 11, verse 10. Isaías po, Kapitulo 11, versikulo 10. Okay, verse 10, basahin po natin ng sabay-sabay. At sa araw na iyon, ang sugat ni Jesse ay tatayo bilang sagisag ng mga bayan. Siya ay hahanapin ng mga bansa at ang kanyang tirahan ay magiging malulahati. Yeah. And in that day, there shall be a root of Jesse. Who is it? This is the Jesus Christ, our Lord Jesus. Kaya sabi po dito, at sa araw na iyon, ang ugat ni Jesse ay tatayo. Sino pong ugat na ito? Ito po si Hesus Kristo. Because it was prophesied that Jesus Christ will come as a descendant of Abraham. Kaya kagaya po ng propesya po, si Jesus po ay darating bilang pong ninuno po ni Adan. Yeah. Descendant of Abraham. Ninuno po ni Abraham. Yeah, who shall stand as a banner to the people, for the Gentile shall seek him. Kaya tatayo bilang sagisag ng mga bayan, siya ay hanapin ng mga bansa. So Jesus Christ will stand as a banner to the people. Kaya si Hesus Kristo po ay tatayo bilang sagisag po ng mga bayan. Yeah, they shall look at the Jesus Christ. Kaya All sila- the people, they shall look at the Jesus. Kaya sila po ay titingin kay Hesus Kristo, lahat po ng mga tao ay titingin po kay Hesus Kristo. So as a born-again Christian, we should set up the banner of the Jesus Christ. Kaya bilang po mga born again Christian, kailangan po nating itayo po ito pong sagisag ni Hesus Kristo. Yeah, if you look at the movie, yeah, in the battle, for example, there are some different armies. So in order to identify their country, they are using the banner. Their own the country's the banner. Kaya kung tayo po ay manonood ng mga pelikula patungkol po sa mga digmaan, di po ating nakikita na sila po ay may digmaan, sila po ay merong kanilang sarili-sariling sagisag para po malaman kung sino po yung kanilang mga kaaway o kakampi. Yeah, for example, like Babylon, yeah, they used the banner with the animal, the lion, because the lion implies the Babylon. Kaya kagaya po na alam po natin, yung Babylonia po, meron po silang sagisag na kung saan na doon po yung guhit o larawan po ng leon. Yeah, like this. When we look at the banner, the people, they shall know which country is the soldiers or which country is the army. Kaya kagaya po ng ating po muna nalaman, kapag ating po titingnan ito pong sagisag na ito, ating po malaman kung saan po ba silang kabilang na bansa. Okay, let's go back to the main text, Awit 20. Balikan po natin yung pinaka-main text po natin sa mga awit, Kapitulo 20. Okay, verse 5. Versikulo 5 po. Awit 20, verse 5. Mga We awit, will rejoice in your salvation, and in the name of our God, we will set up our banners. May the Lord fulfill all your petitions. kami magagalak sa iyong pagliligtas at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Yes, King David, he made it clear. Yeah, he will fight with the allied country Ammon and Aram. Yeah, this is the reason. They are fighting for God's glory. Kaya dito po malinaw po na si David po ay siya po ay makikipaglaban po kasama po ng mga kaalyansa na Ammon at Aram kalaban po sa mga bansa. Because the Israelite is the armies of the Lord. Kasi po yung mga Israelita, sila po yung hukbo ng Panginoon. Yeah.
in the name of our God, we will set up our banners. Kaya sa pangalan po ng Panginoon, atin din pong itataas yung atin pong mga watawat. Yeah. So Israelite, they are the armies of the Lord, and then they are fighting for God's glory. Kaya yung mga Israelita po, sila po yung hukbo ng Diyos at sila po yung nakikipaglaban para po sa kaluwalhatian ng Diyos. Yeah, nowadays, as a born-again Christian, although we are living in this world, we should not forget, also we are the Christian soldier. Kaya ngayon po sa panahon po natin ngayon, kahit tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, hindi po dapat natin makalimutan na tayo po ay nabubuhay bilang mga hukbo ng Diyos. Yeah, 2 Timothy chapter 2 also says, verse 3 and 4, therefore must you endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. Kaya sa ikalawang Timoteo po, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang mga 4, sabi po dito, mga taong tapat na makapagturo rin naman sa iba, makipagtiis ka ng mga kahirapan gaya ng mabuting kawal ni Kristo Jesus. Yes, Bible says, therefore must you endure hardships. Yeah, in case of the soldier, in order to achieve their victory, they must endure a lot of the hardships and difficulties. Kaya sabi po dito, makipagtiis ka ng mga kahirapan. Yung mga sundalo po, para po sila po yung magkaroon ng pagtatagumpay, kailangan po nilang pagtiisan yung anumang hirap at mga pagdurusa. We should remember, God called us as a good soldier. Kaya dapat po natin malaman na tayo po tinawag ng Diyos bilang mabuting kawal. Yeah, good soldiers of Christ. Mabuting kawal ni Kristo. So, although we are living in this world, also we should make our identity very clear. So when other people look at you, if they are wondering whether you are really born again Christian or not, that's the problem, right? So we should reveal God's glory through our Christian life. Kaya kailangan po natin magkaroon ng malinaw na identity para kahit nabubuhay tayo sa mundo, kapag titingnan tayo ng mga tao, hindi po sila magtataka kung tayo ba ito ng mga born-again Christian, kundi kanila pong makita na tayo po yung mga kawal ni Kristo. Yeah, Matthew chapter 5 also, Bible says, you are the light of the world, right? Kaya 'di ba sa Mateo 5, sinasabi rin po ng Diyos na kayo yung ilaw ng mundo. Yeah, verse 16, you shall shine your light in front of the people. Kaya sabi po dito sa versikulo 16, paliwanagin ninyo ng gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga And tao. other people, they shall know you are born again Christian because you shine the light in this world. Kaya yung mga ibang tao po makita po sa atin, kanila pong malalaman na tayo po yung mga tunay na born again Christian kapag tayo ay nagliliwanag. So as a born again Christian, if you don't reveal your clear identity, you belong to Jesus Christ, you cannot live for the God's glory. Kaya kung tayo po bilang mga born again Christian, kung ating hindi po ibubunyag ng malinaw po na tayo po ay kaibilang kay Jesucristo, hindi po natin masasakatuparan yung kalooban po ng Diyos. Have you ever heard about the story of the bat, paniki? Kaya narinig niyo na po ba yung kwento patungkol sa paniki? Question: is the bat animal or the bird? Sa palagay niyo po yung paniki, hayop po ba siya o ibon? Actually, the bat does not give their egg. Sa katunayan po, yung mga paniki, hindi po sila nangingitlog. In case of the other bird, yeah, they will give the egg, right? Kaya 'di ba sa kaso po ng ibang ibon, sila naman po ay nangingitlog. But bat is different. Pero po yung paniki, iba po ito. So there is interesting story. Long time ago, there was the war between the bird and the animal, their group. Kaya ito po ay isang interesanteng kwento. Noong una pong panahon, meron pong digmaan sa pagitan po ng mga paniki at mga ibon. So when the bird became strong, and then the bird prevailed the animals, in the case bat, he said, I'm the bird because I have the feather. Kaya dito po, magmula nung yung mga ibon po ay naging I have a malakas, wing. Yeah. para po sakupin yung mga ibang hayop, kanila pinadala po yung paniki kasi meron daw po siyang pakpak. Yeah. And when the animal, the prevail, the bird, and become stronger, so he said, I belongs to the animal. I'm not the bird. At kapag yung mga hayop naman po yung naging malakas, yung paniki po, sasabihin niya, padala niyo ako kasi ako ay isang hayop din.
So, according to the advantage, yeah, he identified the group. Kaya dahil po sa kanyang kalamangan po, kanya pong nagagaya yung bawat panig. But later, animal and bird, they reconciled each other, and then there was no more the war or battle. Kaya di kalaunan po ito pong mga hayop at yung mga ibon po, sila po ay nagbati na at wala na pong digmaan sa pagitan po Yeah, nila. that's the problem, because in case of the bat, when he is trying to go back to the bird, they reject. You said that you belong to the animal before. Kaya ito po yung problema. Nung sila po ay nagbati na, ito pong paniki, kapag lalapit siya sa mga ibon, sasabihin ng mga ibon sa kanya, di ba ikaw ay hayop hindi ibon? And when the bat returned to the animal also reject the bat, because you said the bird. At kapag yung paniki naman pumunta siya sa mga hayop, kanila siyang itatanggi kasi sabi mo ikaw ay ibon. Yeah, nobody accepted the bat. Kaya wala pong sino man yung tumanggap doon po sa paniki. Yeah, this is the reason why the bat hide in the cave. Kaya ito po yung dahilan kung bakit yung paniki po Yeah, nagtatago there is sa no kuweba. place to stay in this world. Kasi wala po siyang lugar para kanyang panatilihan dito po sa mundo. Yeah, as a born-again Christian, it is also same. For example, if you don't reveal your identity as a truly born-again Christian among the unbelievers, maybe they might think you are not a truly born-again Christian. Kaya kung atin pong hindi malinaw po na ibubunyag bilang mga born-again Christian, yung ating pong tunay na pagkakakilala, yung mga hindi po naniniwala sa Diyos o yung mga hindi po ligtas, kanila po isipin na maaaring hindi ka po ligtas. Yeah, our Lord Jesus also said, if you shame my name in front of the people, I will also shame you when I come. Kaya kagaya po na sinabi po ni Jesus, kung atin po ikahiya yung pangalan po ng Panginoon, yung Panginoong Jesus din po ay ikahiya tayo. So we should remember, we are the Christian soldiers. So we should make it clear our identity as a Christian soldier. Kaya kailangan po natin malaman na tayo po yung mga kawal ni Kristo, kaya kailangan po maging malinaw po sa atin kung ano po ba yung ating identity. Since we get salvation, the battle will be continued until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya mula nung tayo naligtas, ito pong spirit na pagkikipaglaban ay patuloy po na mangyayari hanggang sa dumating po muli si Jesus. Who is the enemy of the born-again Christian? Kaya sino po yung kaaway ng mga born-again Christian? Yeah, of course, there are three major enemies to the born-again Christian. Opo, mayroon tatlong pangunahin po ng mga kaaway para po sa mga born-again Number Christian. one is our flesh. Kaya una po dito, yung ating laman. Yeah, since we get salvation, your flesh, yourself will be hindrance to have a good Christian life. Kaya mula nung ikaw po ay naligtas, ito pong laman mo, ito po yung magiging malaking hadlang para po kayo hindi makapamuhay ng maayos na buhay Kristyano. Truly born-again Christian, they know they should follow the God's word, and also they are living in this world to please God through their Christian life. Kaya alam po ng mga tunay na born-again Christian na yung kanila pong buhay ay kailangan po nilang sundin yung kalooban po ng Diyos at sila po ay dapat mabuhay po dito po sa But mundo. we still also have the flesh desire, Pero meron- wanted to follow the worldly things. Pero meron pa rin tayong mga physical na pagnanais, kaya gusto natin sundin yung mga uso po sa mundo. That's why since we get salvation, there will be the battle inside of you. Your spirit wanted to follow the God's will, but your flesh wanted to follow this world. Kaya magmula po na ikaw na naligtas, meron ka pong espiritu na pagkipaglaban sa loob mo. Yung espiritu mo, gustong sundin yung kalooban ng Diyos at yung laman mo, gusto namang gawin yung mga kalooban ng mundo. Yeah, but if you read the Romans chapter 7 and the Romans chapter 8, you can understand how as a born-again Christian, we should overcome the fleshly desire. Pero kung inyo pong babasahin yung Roma Kapitulo 7 at Kapitulo 8, dito po natin malalaman kung paano dapat natin balampasan yung mga pagnanais ng ating laman. Yeah. How can we overcome our flesh? Kaya paano natin malalampasan yung kagustuhan ng ating mga laman? For example, if you are filled with the Holy Spirit, and if your spiritual life is stronger than the flesh desire, yeah, of course, you can overcome your flesh. Ganito po yan. Kapag yung Espiritu po ay pusos po ng Espiritu Santo, ito po yung magiging malakas at mawawalan po ng kapangyarihan yung iyo pong laman. Yeah, sometimes we give this example. For example, there are two kinds of the dog. One is the white dog and the other is a black dog. Kaya madalas po natin binibigay ang halimbawa na ito, yung patungkol po sa mga aso, meron po puting aso at merong itim na aso. Yeah. Black dog
the master, the owner did not give any food for 3 days. Kaya yung amo po na itong itim na aso, hindi po siya binigyan ng pagkain sa loob po ng 3 araw. But white dog, he gave the food, the meat, and then food. Pero po yung amo po niya, binigyan po niya ng sapat na pagkain, ito pong puting aso. Yeah. So black dog, he did not eat anything. Yeah. So that's why this black dog will become very weak. Kaya ito pong itim na aso na to, wala po siya anumang kinain, kaya siya po ay magiging mahina. So if these two dogs fight each other, black dog and white dog, which will become more stronger? Kaya kung naglaban po ito pong itim na aso at puting aso, sino po yung mananalo o magiging mas malakas? White dog, right? Yung puti pong aso, di ba? Yeah. Like this. For example, your Christian life, as a born-again Christian, you don't read the Bible for 1 week. Kaya And you halimbawa po, don't listen to the Word of God for 1 week. kaya halimbawa po nito, bilang isang born-again Christian, hindi ka po nagbasa ng Biblia sa loob ng 1 linggo, hindi ka po nakinig ng salita ng Diyos sa loob ng 1 linggo. But you're always watching the TV, and you are always watching the YouTube or the other the worldly things. Pero sa loob ng 1 linggo, like nanonood ng TV, sa YouTube, at ng mga makamundong bagay pa. So you're filled with the worldly things instead of the spiritual things. Kaya kung ganun, mampupuspos ka po ng mga makamundong bagay sa halip po ng mga spiritual na bagay. So what will be your Christian life? Kaya kung ganun, ano po yung magiging buhay Kristyano mo? In the case, you cannot have a good Christian life as a born-again Christian. Kaya sa pagkakataon na yun, hindi ka po magkakaroon ng magandang buhay Kristyano bilang isang So born-again your Christian. flesh desire will become stronger than the spiritual things. That's why you will follow this world. Kaya nga yung iyong laman, yung masagit na maging malakas kaysa yung spiritual, kaya ang mangyayari po, susundin mo po itong mundo. As a born-again Christian, we should not forget this. Some brothers and sisters, they are misunderstanding. When they get the salvation, everything will be okay. And the Lord will help him in every way. Kaya bilang po mga born-again Christian, hindi po dapat natin ito makalimutan kasi kung minsan mali po tayo ng pagkaunawa na pagkatapos ng kaligtasan, iniisip natin na lahat ay magiging okay na at tayo po ay tutulungan ng Diyos. Do you think so? Ganun po ba yung palagay ninyo? Since we get salvation, if you don't make an effort for your Christian life cannot be getting better. Kaya sa inyo pong buhay Kristyano po, kung hindi ka po ay gagawa ng sariling pagsusumikap, ito pong buhay Kristyano mo ay hindi magiging mabuti. Salvation, we were saved by the grace of God in the same way. Kaya di ba yung ating kaligtasan, tayo po ay lahat ay naligtas sa biyaya ng Diyos na magkakaparehas. But your Christian life is different. Pero yung pong buhay Kristyano ay magkakaiba. According to your effort and according to your diligence, your Christian life will be different. Kaya depende po sa inyong pagsusumikap o kasipagan, yung pong buhay Kristyano ay magiging iba. For example, when the Israelites conquered the land of Canaan, it was not given without any fight. Kaya halimbawa po, 'di ba, nung ibinigay po ng Diyos si lupain po ng Kanaan, ito po ibinigay nang meron pong pakikipagdigmaan. God promised, every place you shall tread down, I will give you. Kaya 'di ba, pinangako po ng Diyos na lahat ng lupain ay iyong sasakupin ay ibibigay po sa iyo ng Panginoon. God promised the land, but how the Joshua and the Israelites, they were able to get the promised land, Canaan? Kaya 'di ba, ipinangako po ng Diyos sa kanila lupain, pero paano nakuha ni Josue at may sarili ito pong lupain ng Kanaan? They had to fight with the Canaanites in order to conquer the land of Canaan. Kailangan po nila makipaglaban sa mga Kananeo para po kanilang masakop ito pong lupain ng Kanaan. In our Christian life, it is also same. Kaya sa ating If you cannot fight with this world, yourself first, you cannot live for God's glory. Kaya kakaya po sa ating pong buhay Kristyano, kung hindi mo magagawang labanan yung sarili, hindi mo malulahati yung Diyos. The first enemy is your flesh desire. Kaya yung una po nating kaaway, iyo pong laman, yung ating pagnanais ng laman. Bible also says, according to the proverb, kawikan, right? If you treat the servant as like a son, later this servant will pretend like a son. Kaya 'di ba, sabi po sa kawikaan, kung yung lingkod ay tituring mo maging anak, di kalaunan ito pong lingkod na to ay aasta na bilang iyong anak. Do you know what is this the servant implies? Alam niyo po ba kung ano po ibig sabihin po nun? This is our flesh. Yun po yung ating laman. Yes.
maybe if you are generous to your fleshly desire, oh, I wanted to have this one, I wanted to eat this one, or I wanted to enjoy this one. If you allow the one by one, finally, what will happen? Kaya You kung, shall be ruled by your flesh. kaya kung ikaw po halimbawa mapagbigay, ibinibigay yung kagustuhan ng laman mo, yung gusto niyang kainin, magpakasaya, di kalaunan po, susundin mo na yung kagustuhan ng iyong laman. But you should be strict to your flesh. Kailangan mo pa maging stricto sa iyong laman. And then if there is something is wrong from the God's will, you should discipline your body, your flesh. Kaya kung mayroong mga anumang kamalian mula po sa kalooban ng Diyos, kailangan mo disiplinahin ng iyong katawan. Yeah. And then you can follow God's will. Kung ganun, makakasunod ka po sa kalooban ng Diyos. And also another enemy, that's this world. At isa pa po nating kaaway, ito pong mundo. Yeah, Satan always is trying to tempt us with these worldly things. Kaya di ba, Satanas, lagi niya po tayong sinusubukan at tuksoin sa pamagitan po ng mga makamundong bagay. Nowadays, there is no any danger of our death while we are having a Christian life. Kaya di ba, ngayon po, wala na pong anumang hindi delikado sa panahon po natin ngayon dito sa mundo. Because when you go to the church, because of the going to the church, you shall not be killed, right? Di ba kapag pupunta ka naman sa church, hindi ka naman papatayin? But in case of some of the Christians in the days of the Rome, some Christians, because of their faith, they were martyred. Pero di ba, nung panahon po ng Roma, yung mga Kristiyano po na nabubuhay po sa pananampalataya sa Diyos, sila po ay pinapatay. But nowadays, we don't have such kind of the danger. Pero di ba, sa panahon po natin ngayon, walang anumang ganung panganib. But what's the problem? Satan is trying to tempt us with worldly things. Pero anong problema? Si Satanas po, lagi niya tayo sinusubukan tuksohin ng mga makamundong bagay. So, our born-again Christian, we need to fight with this world continuously. Kaya yung ating pong buhay Kristiyano, kailangan pa natin patuloy na maipaglaban sa mga makamundong bagay. And also, we need to fight with another enemy, that's the Satan, devil. At isa pa po natin kailangan kalabanan ng kaaway, ito pong si Satanas. We should remember God called us in order to make us to fight with Satan. Kaya kailangan po nating maalala na tayo po ay tinawag ng Diyos para makipaglaban kay Satanas. In order to achieve the victory with the fight with Satan, we should clearly understand the characteristic of the serpent. Kaya para tayo po ay malaban sa pagkipaglaban mula kay Satanas, kailangan natin malaman ano ba yung katangian ng ahas. Do you know the serpent is the cold-blooded animal? Kaya alam niyo po ba, ito pong ahas ay isa pong cold-blooded na hayop. Yeah, see, serpent does not like the hot things. Kaya ito pong ahas, ayaw niya po ng mga mainit na bagay. And also, in case of the serpent, if there is the small hole, the serpent will enter inside the small hole. At sa panig po ng mga ahas, kapag sila po ay meron nakitang butas, kahit maliit po ito, gusto po nila itong pasukin. Satan is also same. Kaya si Satanas po ay gaya din naman ito. Yeah. If we have some divisions or small hole between the brothers and sisters, Satan is trying to enter inside of us. Kaya kung meron po tayong pagkakababahagi o meron tayong malilit na butas sa mga brothers and sisters, Satanas po talaga ay papasok po sa atin. Okay, let's open the Bible, Ephesians chapter 4. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Efeso po, Kapitulo 4. Ephesians chapter 4, verse 26 and 27. Efeso po, Kapitulo 4, versikulo 26 hanggang 27. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag gayang lubugan ng araw ang inyong galit, at huwag bigyan ng pagkakataon ang dyablo. Yeah, here, according to this verse 26, be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. And verse 27, nor give place to the devil, nor give place to the devil. Kaya dito po sa versikulo 26 at 27, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. We should not allow any chance the Satan or devil enter. Kaya dapat hindi po natin bigyan anumang pagkakataon sa Satanas po na makapasok po sa atin.
For example, when you have a problem with some sisters, or when you have some problem with the brothers, Satan will enter inside this division. Kaya halimbawa po, kung meron kayong problema kay sister o kay brother, ito po Satanas po ay papasok para magkaroon ng pagkakababahagi. Sometimes the misunderstanding will cause a really big problem in the church. Kung minsan po, dahil po sa maliit na hindi pagkakaunawaan, ito po ay nagiging malaking issue sa church. And also, we need to discern very well whether it is the God's will or whether it is wrong before God. Kaya kailangan din po natin matukoy kung ito po ba talaga yung kalooban ng Diyos o mali laban po sa harapan ng Diyos. Yeah, Satan is looking for someone to devour. Kaya sa Satanas po, lagi po siya naghahanap ng kanya pong malalapa. 1 Peter chapter 5. Sa unang Pedro po, Kapitulo 5, Verse 8. versikulo 8. 1 Peter chapter 5 verse 8. Unang Pedro po, Kapitulo 5, versikulo 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Magpakatino kayo, magbantay kayo, ang dyablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na umahanap ng kanyang malalapa. Yes, be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour. Yeah, so, lion is trying to find some animal in order to devour. Like this, Satan also is looking for someone. Kaya gaya din naman ito yung leon po, humahanap po siya ng mga hayop na kanyang malalapa. Ganun din naman po si Satanas. So how can we fight with Satan in order to accomplish the victory? Kaya kung ganun, paano po natin lalaban sa Satanas para tayo po ay magkaroon ng pagtatagumpay? We should remember Satan dislike the hot things or the passion. Kaya kailangan po nating maalala na Satanas po, ayaw niya na mga bagay na mainit o mayroong pagnanais. Yeah, as I already explained, the serpent does not like the warm things or hot things. Kaya kagaya ng binabanggit ko na po, yung ahas po, ayaw nila na malalamig po na bagay, ay mainit na bagay. So, if we love one another fervently, and also if we have a zeal for God, and if we have some passion for the gospel, Satan cannot work in front of us. Kaya kung tayo po ay mayroon pag-ibig po sa bawat isa, masigasig para sa Diyos, mayroon pagnanais para sa Diyos, si Satanas po ay hindi po makakapasok sa atin. Okay, let's open the Bible. Romans chapter 12. Kaya buksan po natin sa ating mga Biblia, Roma po, Kapitulo 12. Verse 11. Versikulo 11 po. Romans chapter 12, verse 11. Roma po, Kapitulo 12, versikulo 11. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag maging tamad sa pagsisikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. So, not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord. Huwag maging tamad sa pagsikap, maging maalab sa Espiritu na naglilingkod sa Panginoon. I know the Ortigas Church, the brothers and sisters, so they are very active and also they are zealous for the preaching the gospel. So, in this situation, Satan cannot enter inside, and also Satan cannot disturb. Kaya kagaya po ng alam ko po, ito pong Ortigas Church Brothers and Sisters talaga po masisigasig para po sa Ebanghelyo. Kaya sa pagkakataon na ito, Satanas, hindi po siya makakapasok, hindi niya magagawang maistorbo yung mga kapatid. Yeah, this is the effective way to fight with the Satan. Kaya ito po yung pinaka-aktibong paraan para po labanan sa Satanas. Yeah, if we really have a zeal for God, if we have a passion, and if we have a fervent heart, we can fight with the Satan and overcome it. Kaya kung meron po tayong sigasig para sa Diyos, yung pagsusumika para po sa Diyos, at kung meron po tayong nag-aalab Espiritu, magagawa po nating labanan sa Satanas. But some churches, when I visit some churches, they are very cold between brothers and sisters.
Pero po kapag bibisita po ako sa ibang churches, kapag nakikita ko po sila po ay malamig sa bawat isa. Yeah, in this situation, Satan can enter inside the church easily. Kaya sa pagkakataon na yun, talagang si Satanas po ay madali lang makakapasok dun po sa kanila. 1 Peter chapter 1, Sa unang Pedro po, Kapitulo 1, unang Pedro chapter 1 verse 22. unang Pedro po, Kapitulo 1, versikulo 22. Verse 22. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayong nililinis na ninyo ang inyong mga kaluluwa sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Kaya't kayo'y may tunay na pag-ibig sa isa't isa. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab mula sa dalisay na puso. Yeah. Here, love one another fervently with a pure heart. Kaya Yeah, dito, here, love one another fervently. kaya dito po, mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab. Mag-ibigan kayo sa isa't isa ng buong alab. Yeah. If the brothers and sisters love one another fervently, Satan cannot disturb our Christian life. Kaya kung maalab po nating iibigin yung mga brothers and sisters, si Satanas po ay hindi niya magagawang istorbohin yung atin pong buhay Kristyano. And also, we can find the secret to win in this world, in this world. Kaya atin din po mahanap yung ilang sekreto po para po manalo laban sa mundo. Okay, let's open the Bible. 1 John chapter 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia, unang 1, Kapitulo 5. Verse 4 and 5. Versikulo 4 at 5 po. 1 John chapter 5, verse 4, verse 5. Unang 1 po, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 5. Okay, babasahin ko po. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang tagumpay na dumadaig sa sanlibutan, ang ating pananampalataya. Sino ang dumadaig sa sanlibutan, kundi ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Yeah, the faith is really important to achieve the victory in our Christian life. Kaya yung pananampalataya po ay talagang napakahalaga para ating maisakatuparan yung pagtatagumpay sa ating buhay Kristyano. As long as our faith is strong, yeah, we can continue this battle with the Satan. Kaya kung ngayong ating pananampalataya po ay mananatili pong malakas, tayo po ay makakapagpatuloy din sa pakikipaglaban kay Satanas. Yeah, although the Satan is trying to destroy our Christian life, yeah, we can overcome it. Kaya kahit sinusubukan po ni Satanas na wasakan yung ating buhay Kristyano, atin po itong malalampasan. Yeah, we shall not be influenced by this kind of some problem. Kaya dapat hindi po tayo maimpluwensyahan ng ganitong mga problema. If you read the book of the Job, right? Job, yeah, Satan attacked the Job. Yeah, one day he lost all his possession, and then his family, and even his body became the sick, disease. Kaya diba po doon sa aklat ni Job, sa Satanas po, nagawa niyang ataking si Job at mula kay Job nawala po yung kanyang mga ari-arian, kanyang mga anak, at mismo yung kanyang katawan ay nagkaroon ng sakit. But Job, he kept his faith until the end. Pero si Job po kanyang pinanatili yung kanyang pananampalataya hanggang sa So katapusan. what's the result? In the end, God blessed him much more. Kaya anong resulta po nito? Sa kahulian ng yung Diyos po, siya po higit na pinagpala. So because of the faith, yeah, he was able to accomplish this victory. Kaya dahil po sa kanyang pananampalataya, nagawa niya po may sakatuparan yung pagtatagumpay. And the Revelation chapter 12, At sa Apokalipsis po, Kapitulo 12, Revelation chapter 12, verse 11. Apokalipsis po, Kapitulo 12, versikulo 11. Okay, verse 11. Basahin po natin ng sabay-sabay. At siya'y kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo, sapagkat hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. Yeah, and they overcame him by the blood of Lamb and by the word of their testimony, and they did not love their lives to death. So here's some Christians who accomplished the victory. Yeah, here
the Bible mention three kind of things. Kaya dito po, sa ating po nabasa, dito po na isa katuparan po yung pagtatagumpay sa pamagitan po ng tatlong bagay. Also, we can understand we should bear in mind these three important things in order to accomplish the victory in our Christian life. At ngayon din, kailangan po natin maintindihan na ito pong tatlong bagay na ito ay kailangan din natin maisabuhay sa atin pong buhay Kristyano para magtagumpay. Yeah, number one, by the blood of Lamb. Kaya una po dito, yung dugo ng kordero. First, what we should do, we should make it clear our salvation. Kaya ano po yung una natin gawin? Una po, kailangan maging malinaw po sa atin yung ating kaligtasan. Whenever we conduct a Bible seminar, there will be a lot of the newcomers, and some of them they are really saved, but some of them they are not sure. At kapag tayo po nagkakaroon ng Bible Seminar, marami po mga newcomers na darating. Yung iba po dito, talagang sigurado na. Yung iba po, hindi pa po sigurado. Truly born-again Christian, they will abide in the church and they will continue their sincere Christian life. Yung mga tunay po na born-again Christians, sila po ay mananatili sa church at sila po ay magpapatuloy sa kanilang sinserong buhay Kristyano. But some members, if their salvation is not sure, maybe for a time being, they will attend the church. But later, little by little, they shall be far from the church and they will not continue their sincere Christian life. Para naman po sa mga hindi sigurado sa kanilang kaligtasan, opo, sa una, pupunta sila sa church, pero po unti-unti, sila po hindi pupunta sa church at di kalaunan, di na po sila pupunta ng church. That's why Apostle Paul also emphasized, right? 2 Corinthians chapter 13, verse 5, examine yourself as to whether you are in the faith. Test yourself. Kaya nga diba, mismo si Apostol Pablo, sinasabi po niya sa 2 Corinto, Kapitulo 13, versikulo 5, siya sa atin ninyo yung mga sarili, kung kayo nasa pananampalataya, subukin ninyo ang inyong sarili. So, the blood of Lamb, it is connected with our sure salvation. Kaya po yung dugo ng kordero, ito po ay konektado sa ating pong siguradong kaligtasan. Yeah, truly born-again Christian, their salvation cannot be changed. Kaya yung mga tunay po na born-again Christian, kailanman hindi mababago yung kanilang kaligtasan. Yeah. What about God? God of Abraham, God of Isaac, and God of the Jacob, right? Is forever. Paano naman po yung Diyos po ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob? Ito pong Diyos na to ay walang hanggan. Nowadays, it is also same. We are believing in the same God. Kaya sa panahon po natin ngayon, parehas lang po ito. Tayo po ay nananampalataya sa parehas na Diyos. God is not changeable. Kaya yung Diyos po ay hindi nababago. Bible says, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya sinasabi po ng Biblia na si Jesus po ay parehas dati, ngayon hanggang sa hinaharap. And what about the Word of God, His Bible? At paano naman po yung salita ng Diyos? Ito pong Biblia. Is it changeable? Nababago po ba ito? No. The Word of God is not changeable. Hindi po nababago yung salita ng Because Diyos. this is the truth. Kasi ito po yung katotohanan. What about our salvation? Paano naman po yung ating kaligtasan? Our salvation based on the truth, Yung the Word of God. Yung ating pong kaligtasan ay base po sa katotohanan. Ito pong salita ng Diyos. That's why our salvation also cannot be changed. Kaya ang mismo yung kaligtasan po natin ay hindi rin po mababago. So truly born-again Christian, they should continue their sincere Christian life until our Lord Jesus Christ's second coming. Kaya ngayong mga tunay po na born-again Christian, kailangan po nila ipagpatuloy yung kanilang sinserong buhay Kristyano hanggang sa muling dumating si Hesus Kristo. So we should remember, in order to fight with Satan, we should make it clear, this one. Number one is our salvation. Kaya para makipaglaban po ay Satanas, ito po yung kailangan nating linawin. Una po yung ating kaligtasan. And number two here, the word of their testimony. The truly born-again Christian, they are very clear. They will testify themselves as a truly born-again Christian. At yung sumunod po sa salita ng kanilang patotoo, yung mga tunay po na born-again Christian, kaya po nilang patotohanan yung kanilang sarili. Yeah, we are fighting with the Satan in this world. Kaya tayo po ay nakikipaglaban kay Satanas dito po sa mundo. We have a truth, right? And then when we fight with the enemy, we should fight with this truth. Kaya di ba, nasa atin po yung katotohanan. Kaya kapag tayo makikipaglaban sa ating mga kaaway, tayo po yung makikipaglaban ng ayon sa katotohanan. If you look at Matthew chapter 4, when Jesus was tempted by the devil, Jesus overcame the temptation of the devil with the Word of God.
Kaya di ba kung titingnan natin sa Mateo Kapitulo 4, nung tinutukso po ni Satanas si Jesus, kanya po napagtagumpay nito sa pamagitan lang ng salita ng Diyos. It is written. It is written. This means in the Bible, that truth. Gaya ng nasulat, ibig sabihin, kagaya ng nasulat sa Biblia, ito po yung katotohanan. Now, our born-again Christian, we should be filled with the Word of God, which is the truth. In the case, we can fight with the Satan. Kaya tayo po mga born-again Christian, kailangan po natin mapuspos ng katotohanan, ito pong salita ng Diyos. And another one, they did not love their lives to the death. At yung isa po pong bagay, hindi nila inibig ang kanilang buhay maging hanggang sa kamatayan. What is this? This is very strong resolution in order to fight with the enemy. Kaya ano po ito? Ito po ay matibay na resolusyon para po kalabanin yung kaaway. You may remember the three friends of the Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. Kaya di ba kung naalala niyo po yung tatlong kaibigan niya, si Shadrach, Meshach, at si Abednego? Yeah, when the King Nebuchadnezzar built a great image, the made of gold, and then everybody should worship. Otherwise, those who do not worship this great image, they shall cast into the fire. Kaya di ba yung hari po ng Babylon, si Nebuchadnezzar, gumawa po siya ng gintong imahe. Kaya kung sino po yung mga sasamba po dito, kailangan po na itong paglingkuran. At kung hindi, sila po ay papatayin. But what about the response of the Daniel's three friends in the risk of their deaths? Pero naman po yung naging tugon ni Daniel at ng kanyang mga kaibigan, sila po ay handa pong mamatay. Yeah, King Nebuchadnezzar, the first shaded them. If you just obey and then worship this idol, you can live. Kaya nga sinabi ni Haring Nebuchadnezzar sa kanila, kung inyo sasambayin ito, maaari kayo mabuhay at hindi mamatay. Otherwise, you shall be cast into the fire and then you shall die. Kasi kung hindi ninyo ito gagawin, kayo po ihagis to sa apoy at kayo ay mamamatay. But in the risk of their death, they kept their faith. Pero kahit, Even though, if you cast us into the fire, our God will save us. pero, But even though God does not save us, we shall not worship this idol. pero kahit sila po ay nasa panganib, kanilang pinatiling kanilang pananampalataya. Nung sila man ililigtas ng Diyos, sila ay maniniwala pa rin sa Diyos. Pero kung sakali mang hindi sila iligtas ng Diyos, sila ay mananampalataya pa rin. Yeah, if you really decided to live for the God's glory, God will take care of you and God will protect you until the end. Kaya kung ikaw po ay magpapasya para mabuhay po sa kalwatayan ng Diyos, ingatan ka po ng Diyos at tutulungan ka po niya. So Daniel's three friends, although they were cast into the fire, but they were safe because God protected him. Kaya yung tatlong kaibigan po ni Daniel, sila po ay nanampalataya, kaya sila po ay niligtas po kahit hinihagis sila sa apoy. And what about Ruth? She was the Gentile woman, Moabite. Kaya paano naman po si Ruth? Siya po ay isang hintil na babae, isa pong Moabita. But when she really decided to follow God until the end, God also protected her. Pero nung siya po ay nagpasya na siya po ay susunod sa Diyos hanggang sa katapusan, iningatan po siya ng Diyos. Yeah, Ammonite and Moabite, they were not able to enter in the genealogy of the Israelites. Kaya ito po mga Amorita at mga Moabita po, hindi sila nakapasok po doon sa salinlahi ng mga Hudyo. But what about the Ruth? The Ruth, even the Gentile woman, yeah, she was able to enter the genealogy of the Messiah. Kaya 'di ba, kahit si Ruth po isang hintil po na babae, siya po ay naisali doon po sa salinlahi. So in our Christian life, nowadays it is also same. Kaya sa panahon po natin ngayon, ito pong ating buhay Kristiyano ay kagaya lang din po nito. We must have make a strong resolution in order to follow the Lord until the end. Kaya kailangan pa natin gumawa ng matibay na pagpapasya para tayo makasunod sa Diyos hanggang sa katapusan. Okay, let's open our Bible. First Thessalonians chapter 2. Buksan po natin sa ating mga Biblia, unang Tesalonica, Kapitulo 2. Verse 1, 2. Versikulo 1 hanggang 2. 1 Thessalonians chapter 2, verse 1, 2. Babasahin ko po. Kayo mismo ang nakakaalam, mga kapatid, na ang aming pagdating sa inyo ay hindi nawala ng kabuluhan. Bagaman nagdusa na kami at tinalipos sa Pilipos, tulad na inyong nalalaman, ay naglakas loob kami sa ating Diyos upang ipahayag sa inyo ang ebanghelyo ng Diyos sa gitna ng napakalaking pagsalungat. Yeah, Apostle Paul, while he was preaching the gospel, also he experienced a lot of
persecution and difficulties. Kaya mismo si Apostol Pablo, nung siya po ay nangangaral ng salita po ng Diyos, nakaranas rin po siya ng maraming pang-uusig at mga kahirapan. Yeah, here, verse 2, but even after we had suffered before and were spiritually treated at Philippi, as you know, we were bold in our God to speak to you the gospel of in much conflict. Also, you will experience this kind of the difficulties, affliction. Kaya mismo kayo din po, maranasan niyo po yung malaking pagsalungat na ito o pag-uusig po na ito. Philippians chapter 1. Pilipos po, Kapitulo 1. Philippians chapter 1, verse 29 and 29 and 30. Pilipos po, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 30. Okay, Philippians chapter 1, verse 29 and 30. Pilipos po, Kapitulo 1, versikulo 29 hanggang 30. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat sa inyo ay pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang manampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayon din pakikipaglaban na inyong nakita sa akin, at ngayon nababalitaan ninyo ang tungkol sa akin. Now we should remember, as the Bible says, for to you it has been granted on behalf of Christ, not only to believe in Him, but also to suffer for His sake. To suffer, but also to suffer. Kaya This means you shall receive the persecution, and also you will experience trials and difficulties while you are having a Christian life. Kaya kagaya po na inyo po nalaman, kailangan po natin ito laging alalahanin sa ating buhay Kristyano. Tayo po magranas sa malaking kahirapan, pag-uusig at mga pagsalungat, kaya kailangan po natin itong alalahanin palagi. As a born-again Christian, if you don't reveal your identity clearly, maybe you shall not receive any persecution, or you shall not experience much trials or hardships. Kaya sa ating pong buhay Kristyano, kung hindi natin ibubunyag na malinaw yung ating pong pagkakasarinlan o yung ating pong katangian, maaari pong hindi tayo makaranas ng anumang pagsulungat, kahirapan o pag-uusig. Do you know what's the reason? Yeah. Actually, this world belongs to the Satan. Satan is controlling these people. Kaya alam niyo po ba yung dahilan? Those who want to save them. Ito pong mundo po ay hawak po ni Satanas. Kontrolado niya po yung mga taong hindi ligtas. So if you live like other unbelievers, Satan will not touch you. Kaya kung tayo po ay mabubuhay, gaya po ng mga hindi mananampalataya, yung sa Satanas po, hindi niya tayo sasaktan. Yeah, because you are like other unbelievers. Kasi para tayo po ay nabubuhay, gaya po ng mga hindi There mananampalataya. will be no persecution, and you will not experience much trials or afflictions also. Walang pang-uusig, walang kahirapan, wala pong anumang kapigatian. But Bible says, 2 Timothy chapter 3, verse 12, yes, all who desire to live godly in Christ Jesus will suffer persecution. Pero kagaya po nating nalaman sa 2 Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 12, na tunay ng lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Yeah, those who desire to live godly. This means he wanted to follow the God's will, and he wanted to live for God's glory. He shall suffer persecution. Kaya kung sino man yung ibig mabuhay na may kabanalan, ibig sabihin sila po yung mga taong gustong mabuhay ayon sa kaluwalhatian ng Diyos para sa kanyang kalooban, sila po yung mga ranas ng mga kahirapan at mga pang-uusig. Yeah, so, as a born-again Christian, we should remember, although we experience this kind of difficulties and hardships, but we should keep our faith until the end. Kaya bilang mga born-again Christian, kailangan po natin itong laging alalahanin na kahit dumasay na maraming kahirapan o pag-uusig po, kailangan po natin ingatan yung ating pananampalataya. Okay, let's go back to the awit 20 again. Balikan po natin yung mga awit, Kapitulo 20, Verse 5. versikulo 5 po. Awit 20, verse 5. Awit, Kapitulo 20, versikulo 5. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kami magagalak sa iyong pagliligtas, at sa pangalan ng aming Diyos ay aming itataas ang aming mga watawat. Ganapin nawa ng Panginoon ang kahilingan mong lahat. Yeah, in the name of our Lord God, we will set up our banners. Kaya sa pangalan ng ating Diyos, ating po itataas yung ating mga watawat. So, the title of today's sermon is Raise Your Banner.
Kaya po, yung pamagat ng sermon po natin ngayon ay itaas ang ating watawat. Yeah. What kind of banner you wanted to set up or Kaya- you wanted to raise up? Kaya anong klaseng watawat yung gusto ninyong itayo? When other people look at you, you should reveal your identity as a truly born-again Christian. Kapag titingnan ka po ng ibang mga tao, kailangan po ninyo ipakita ng malinaw yung identity bilang isang born-again Christian. For example, in case of the soldiers or armies, they will set up their banners, right? Which country's army or which country's soldiers. Kaya 'di ba sa panig po ng mga sundalo ng mga hukbo, kailangan nilang itaas yung kanilang watawat kung saang bansa po ba sila kabilang. Yeah, for example, Filipino soldiers, when they fight with the enemy, they will raise the flag, the national flag. Halimbawa na lang po yung mga Pilipino nating sundalo, kapag sila po ay magkipagdigmaan, kanila po itataas yung kanilang watawat po yung ating bansa. This means this soldier belongs to the Philippines. Ibig sabihin lang nito, itong hukbo na ito ay kabilang sa Pilipinas. Yeah, in Korea also, we have a battleship. The Korean battleship will raise up our Korean national flag. Kaya mismo po sa Korea po, yung kanilang mga battleships, kanila po itataas yung kanilang watawat po na bansang Korea. They are fighting for their country. Kaya sila po ay nakipaglaban para po sa kanilang bansa. Our Lord also gave us this banner, yeah, to achieve the victory. Kaya yung Panginoon din po mismo, ibinigay niya itong watawat na ito para may sakatuparan natin yung pagtatagumpay. Christian soldier, we bear in mind we belong to our Lord Jesus Christ. Kaya yung mga kawal po ni Kristo, kailangan po natin laging alalahanin na tayo po ay kabilang kay Kristo. Awit 60, Mga awit po, Kapitulo 60, verse 4, versikulo 4, Awit 60, verse 4. mga awit po, Kapitulo 60, versikulo 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Naglagay ka ng watawat para sa mga natatakot sa iyo, upang ito'y mailantad dahil sa katotohanan. You have given a banner to those who fear you, that it may be displayed because of the truth. So, God has given us a banner. What kind of banner? Kaya yung Diyos po nagbigay sa atin ng watawat. Anong klase pong watawat? We are the soldiers of Christ. Tayo po yung hukbo ni Kristo. So, we should not forget our identity. Yeah, we are fighting, we are in the middle of the battle with the Satan as a Christian soldiers. Kaya sa loob po ng labanan, hindi dapat natin makalimutan yung ating identity sa pagkipaglaban po kay Satanas. So, as a Christian soldier, how you are fighting with the enemy? Kaya bilang isang kawal ni Kristo, paano po tayo makikipaglaban sa ating kaaway? If you look at the book of Judges, there are different type of the soldiers. Kaya kung titingnan po natin aklat po ng mga hukom, atin po makikita iba't ibang klase ng kawal. Yeah, number one, those who don't have any mind to join in this battle. Yung una po dito, ito po yung mga walang kaisipan na makibahagi sa digmaan na ito. Among the Israelites, some tribes, actually all the Israel people, they had to fight with the enemy together. They must join. Kaya sa katunayan po, lahat po ng mga Libi po sa Israel, kailangan po nilang makibahagi dun po sa labanan. But some tribe, they did not have any interest and they didn't join in this battle. Pero po ibang Libi, wala po silang namang interes at hindi po sila nakibahagi dito po sa digmaan na ito. Okay, let's open our Bible. Judges chapter 5. Buksan po natin sa ating mga Biblia, Hukom po, Kapitulo 5. Verse 17. Versikulo 17 po. Gilead stayed beyond the Jordan, and why did Dan remain on ship? Asher continued in the seashore and stayed by his inlets. Kaya sa versikulo 17, ang Gilead ay natili sa kabila ng Jordan at ang Dan, bakit siya natili sa mga barko? Ang Aser ay natili sa mga baybayin ng dagat at nanahan sa kanyang mga daong. Yeah. Number one, Gilead. They stayed in the Jordan. They did not join. Kaya una And po, number two, Dan also remained on the ship. And also Asher continued at the seashore. They did not fight together.
Kaya una po dito yung Gilead na natili sa kabila ng Jordan, yung pangalawa po yung Dan, sila po yung nanatili sa mga barko, at yung mga Aser po, sila po yung nanatili sa mga baybayin ng dagat. Hindi po sila nakibahagi doon po sa digmaan. And according to the Bible, God cursed those kind of the tribes who did not join in this battle together. At base po sa Biblia, yung mga lipi po na hindi nakibahagi doon po sa digmaan ay isinumpa ng Diyos. Chapter 5, verse 23. Kapitulo 5, versikulo 23. Verse 23, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumpain si Meros, sabi ng anghel ng Panginoon. Sumpain ng mapait ang mga naninirahan doon, sapagkat sila hindi dumating upang tumulong sa Panginoon, laban sa makapangyarihan. Why God cursed the Meros and the Meros? Kaya bakit po ba isinumpa ng Diyos itong Meros? Because they did not join in this battle and they did not help the other Israelites. Kasi hindi po sila nabahagi sa digmaan na to at hindi po nila tinulungan yung iba po mga Israelita. Yeah. As a born-again Christian, for example, other brothers and sisters, they are working together in order to preach the gospel, in order to evangelize the lost souls. Kaya kagaya po nilang brothers and sisters, sila po ay kumikilos na magkakasama para makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. But if you don't have any interest in these works of gospel, and if you don't join in this gospel, that's the problem as a born-again Christian. Kaya kung ikaw po ay walang anumang interes na makibahagi sa pagpapangaral ng Ebanghelyo na to, o hindi ka po makibahagi sa pagpapangaral ng Ebanghelyo na ito po talaga yung malaking problema. And also, number 2, there will be the Christian soldiers who will make a decision. Yeah, they will decide, but they are hesitating. Always they do not take action truly. At meron naman po yung pangalawa po, meron mga born-again Christian na sila po ay nagdedesisyon na makibahagi, pero sila po ay nag-aalinlangan na makibahagi. As I already explained, when we start this year, 2024, many of our brothers and sisters already made the New Year's resolution. Kaya kagaya na nabanggit ko po, bago po magsimula itong taon na ito, yung marami pong mga brothers and sisters ay gumawa na po ng kanilang sariling resolusyon. You made a great resolution as a born-again Christian. Kaya kailangan mo pong gumawa ng dakilang resolusyon bilang isang born-again Christian. But if you don't practice it through your Christian life, your plan only will be the plan. Pero kung hindi mo isa sa buhay, ito pong iyong ginagawang resolusyon, ito pong plano mo ay magiging plano lang. And your resolution, only the resolution, and you cannot fulfill the will of God. At yung resolution mo, mananating resolution lamang at hindi mo magagawa yung kalooban ng Diyos. Yeah, there are many Christians. They know the importance of the preaching the gospel. So they decide, I will also help. I will join. But actually, I'm very busy. That's why I cannot join. Or maybe next time, they will postpone it or they will put off the schedule. Kaya sa katunayan po, marami pong born-again Christian ang alam po yung kahalagahan po ng pagpapangaral ng Ebanghelyo. Sasabihin nila, sila ay makikibahagi, pero abala ako, busy ako, susunod na lang na pagkakataon. Yeah, Judges chapter 5. Sa mga hukom po, Kapitulo 5, verse 15. Versikulo 15. Yeah, babasahin ko po. Ang mga pinuno sa Isakar ay dumating na kasama ni Deborah, at ang Isakar ay tapat kay Barak, sa libis ay dumaluhong sila sa kanyang mga sakong. Sa gitna ng maangkan ni Ruben, nagkaroon ng lubusang pagsasaliksik ng puso. Yeah, here, the example of the Reuben, there were great results of the heart. They made a great resolution. But what about the result? Verse 16. Why did they sit among the sheepfolds to hear the pipings of further flocks? The divisions of the Reuben have great searching of heart. They are hesitating. They did not join in this war actually. Kaya sa katunayan po, ito pong sa gitna ng ni Ruben, sila po ay may malaking resolusyon. Pero po nangyari, versikulo 16, bakit ka nanatili sa gitna ng mga kulungan ng tupa upang makinig ba ng mga pagtawag sa mga kapwan? Sa gitna ng mga ng Ruben, nagkaroon ng lubos sa pagsasaliksik ng puso. So, the Reuben also is not right before God. Kaya ito pong Ruben ay hindi rin po tama sa harapan ng Diyos. Yeah. We also should not be this kind of the Reuben. Yeah. If you only made a resolution, it's not enough. You should do your best to accomplish it.
Kaya hindi rin po dapat tayo maging gaya ni Ruben. Kapag gumawa tayo ng resolusyon, hindi lang po dapat resolusyon lang, kundi kailangan po natin itong maisakatuparan. Okay, let's open the Bible. Georgie chapter 5, the verse 18. Sa mga aklat po ng mga Kong, Kapitulo 5, versikulo 18. Yeah, Georges chapter 5, verse 18. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang Zebulon ay isang bayan na nagsoong ng kanilang buhay sa kamatayan. Gayon din ang Neptali sa matataas sa dako ng kaparangan. Yeah. Zebulun is a people who jeopardize their lives to the point of death. Even at the risk of their death, they did not fear, and they joined in this battle and then fight with the enemies. Kaya ito pong aklat, ito pong Zebulon ay isang bayan na nagsoong ng kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Hindi po sila natakot na kanilang may lagay sa panganib yung kanilang buhay, kundi sila po ay nakipaglaban po sa kanilang mga kaaway. So, we should accomplish the victory. Kaya kailangan po natin maisakatuparan yung pagtatagumpay. Yeah, first, we should remember what is our identity as a truly born-again Christian, especially the Christian soldiers. Kaya una po sa lahat, kailangan po natin matukoy kung ano po ba yung ating identity. Ito po higit sa lahat dito, yung pagiging hukbo ni Kristo. Yeah, we belongs to the God. We belongs to the Lord. Kaya tayo po ay kabilang sa Diyos, tayo po ay kabilang sa Panginoon. And we should continue this battle, the spiritual battle, until our Lord Jesus Christ's second coming. At kailangan natin ipagpatuloy itong espiritu ng pagpaglaban na to hanggang sa muli pong pagdating ni Yesu Kristo. Yeah, although it is difficulties, or although it is very difficult, and also there are some trials and hardships, but we should overcome it. Kahit marami pong kahirapan, pag-uusig, kailangan po natin itong pagtiisan. Yeah, even though we should not fear at the risk of our death. Ganyan din, hindi dapat tayo matakot hanggang sa kamatayan. And finally, we shall accomplish the victory. Kaya sa huli po, ating po may sasakatuparan yung pagtatagumpay. Okay, one more verse, awit 60. Okay, isa pa pong bersikulo, mga awit po, Kapitulo 60. Awit 60, verse 12. Mga awit po, Kapitulo 60, versikulo 12. Awit 60, verse 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kasama ng Diyos ay gagawa kaming may katapangan, sapagkat siya ang tatapak sa aming mga kaaway. Through God, we will do valiantly, for it is He who shall tread down our enemies. First, we should remember our Lord Jesus Christ already tread down the enemy, Satan. Kaya una po sa lahat, kailangan natin malaman ng ating Panginoon Jesucristo, kanya na pong tinapakan yung ating kaaway na si Satanas. Yeah, at the first time, when Satan crucified Jesus Christ on the cross, the Satan thought he accomplished the victory. Kaya nung si Jesucristo po ay pinako sa krus, akala po ni Satanas siya po ay nagtagumpay na. But actually, through the crucifixion of the Jesus Christ broke down the head of the Satan. Pero po sa katunayan po, nung si Jesus po ay naipakaos doon sa krus, kanya pong natalo po si Satanas. Yeah, before Jesus said, it is finished. Kaya nga kagaya ng sinabi ni Jesus, natupad na. Yeah, that's the victory of the Jesus Christ. Kaya yun po yung pagtatagumpay ni Jesucristo. So, our born-again Christian also, we should fight with the Satan continuously in order to achieve the victory. Kaya tayo po mga born-again Christian, kailangan po natin patuloy sa pakikipaglaban upang ating maisakatuparan po yung pagtatagumpay. So, we are living in the end of aging, and our Lord Jesus Christ's second coming is very near. Kaya tayo po ay nabubuhay na sa katapusan ng panahon at yung muling pagdating ni Jesus ay napakalapit na po. So I really pray our Ortiga Church, the brothers and sisters, also will achieve the victory through your Christian life. Kaya ako po ay nanalangin na yung mga kapatiran po sa Ortigas Church, kayo rin po ay may sasakatuparan yung pagtatagumpay sa inyong buhay Kristyano. When I look at Ortiga Church brothers and sisters, most of the members are very young. Kaya sa tuwing titingnan ko po yung mga kapatiran po sa Ortigas Church, karamihan po dito ay mga bata pa. This means we are very strong, right? And also powerful. Kaya ibig sabihin nito, tayo po ay malalakas pa at makapangyarihan. So I believe many of the Ortiga Church brothers and sisters
will be used as an instrument of gospel. Kaya umasa po ako na marami po sa mga brothers and sisters sa Ortigas Church ay magamit po bilang instrumento ng Diyos. Okay, let's all pray. Kaya tayo po ay manalangin.